This is Rough Cut, where we forward through sound. What's happening all around? This is Maroon Jock Family, your host that's sweet like honey. And this is Maroon Jock Isaac, ang Maroon Jock na palaging pakak. And welcome to another episode of Rough Cut. Pecho de peligro na naman, Fami. As we are recording this kasi Saturday na and ang bigayan ng baon ko sa bahay is Monday. So, wala na akong budget for anumang gagawin ko for today. So, ikaw ba, Fami? Danas mo din ba ang paghihirap sa budget? Ay, danas na danas. Grabe. No, minsan talaga, Lunes pa lang sa akin, pecha de peligro kagad doon. Naghihirap na kagad. Ang hirap kasi mag-budget, magtipid, no? Kaya, sobrang hirap din minsan na pagkasyahin talaga yung baon mo hanggang Sabado, hanggang Linggo, di ba? Ikaw ba ngayong pecha de peligro na paano mo ba binabudget? Ano mga ginagawa mo ngayon? Ako, wala na akong ginagawa talaga. Para magkasya yung budget, no? Pamasahin na lang, uwi na agad ng bahay, no? Pagkain on the side ng mga tigpipisong chichirya. Meron pa ba nun? Pero ewan ko talaga. Ikaw ba, Fami? Paano ba nagkakasya ang budget? Ay, ako din. Parang minsan chichirya na lang. Parang nasa gilid na lang din talaga ako. Anong mahanap na libre, go na go talaga. Basta makatipid ng kahit piso, 5 piso, 10 piso, no? Pamasahin na rin kasi talaga yon. Kaya naman, may tanong muna ako sa'yo. Ay, ano yan? No, tatanong ako sa'yo. Are you just like a rat? Jumping out the corner looking for a food? Like a rat naman nakuha yan. Isa sa mga quotable quotes na umiikot ngayon sa internet, diba? Memes talaga na talagang tumatak sa atin. Pero feeling ko talaga sobrang relatable niya sa atin bilang mga estudyanteng gipit na gipit. Dahil minsan parang rat talaga tayo na jump around the corner looking for food, no? Gumagapang every week para lang mapagkasya ang budget. Ikaw ba, danas na danas mo na rin ba yung ganoong experience? I am just like nga a rat looking for a corner, jumping around looking for food. Kasi nga, ang hirap na kumain kapag wala ka ng budget, sa totoo lang. And kapag kailangan ko na talagang kumain, minsan, hindi na ako kumakain talaga. Ang hirap kasi magkasya yung budget sa mga bibilihin ngayon. Kasi lalo na, di ba, mahal, Fami, di ba? Totoo, di ba? Danas na danas talaga yung paghihirap. Kaya naman, pag-usapan natin yan, no? Ano ba yung mga struggles natin as estudyanteng gipit? Ano ba yung mga na-experience natin pag, naku, medyo barya-barya na lang tong laman ng wallet ko, ano? Sa pagkain ba? Kasi ako, yung experience ko pagdating sa pagkain, ang number 1 talaga na way ko ng pagtitipid ay, hindi na lang talaga din kumakain. Mag-skip na lang din talaga ng meals para lang makatipid ng kaunti. No, kahit minsan breakfast, minsan dinner, no, lunch na lang kinakain ko minsan para lang talaga makatipid ng kaunti. Ikaw? Hindi rin ako kumakain, OMG. So, danas pa talaga ng lahat yun. Kasi, di ba, minsan kasi asa bahay pa ako, di ba, kumakain talaga ako ng very heavy na luto ng aking magulang. Siyempre, bukod pa yun sa baon ko. So, medyo nakakatipid din yun sa budget ko as a student. So, kumakain ako ng heavy breakfast. Then, pag nasa campus na ako for lunch and dinner, wala na akong bibilhin. Pero buti ka pa kasi, di ba, ikaw kasama mo yung parents mo, kasama mo yung family mo, sa bahay ka umuwi. Ako as a dormer kasi parang, medyo walang mag-aalaga sa akin sa dorm. Mag-isa ako. So, kailangan ko talagang i-prep yung mga kakainin ko. Kaysa mag-prep naman talaga, matutulog na lang ako. No? Sa school na lang ako kakain din minsan. Kaya ayun, minsan nakakalimutan na lang kumain dahil naramdaman ko medyo magaan na yung bulsa ko. Parang wala na siyang laman, guys. Yun. Pero ang best friend ko talaga pagdating sa school, ay, number 1 talaga, pansit canton. Ay, yung mga sa mga kiosk, yan, di ba? Kahit saan, kahit sa labas ng school, kahit sa bahay, no, pag pecha de peligro talaga, ayan, sige, chili mansi, original, tikman natin lahat yan. Oh, dahil mas medyo mahal, nakakaluwag-luwag ka na, mga delata. Delata. Ganon. O, naging gourmet na. Oo. Kasi meron ng kaldereta, meron ng sisig, iba-iba na yung flavors, hindi na siya noodles lang, nakakapagkanin ka na, no? May mga delata ka na pwede mong maulam. Pero kasi, minsan parang, ininitpick mo rin kung ano yung mas mura. Talagang struggle siya bilang estudyante. Lalo na kung mag-grocery ka, parang kailangan mo talaga tignan yung prices na, ay, parang mas mahal to ng kaunti. Oo, parang ito yung bilhin natin kahit na hindi ako sure sa lasa niya. Sige, ito na lang muna. Tikman natin. Baka, let's give it a chance. Yes. So baka okay naman siya kahit mura siya, di ba? Kaya naman yung mga delatang yan. So, dito naman tayo next sa paano tayo mag-budget sa transportation. Kasi ako, namamasahe ako as a commuter. Minsan namamahalan na din ako sa mga pamasahe, lalo na sa mga LRT. Kaya minsan,
hindi na ako nag-LRT, lagi ako nag-jeep. Mas mura kasi ang jeep sa ibang mga transportation. Ako kasi, kailangan ko talaga mag-MRT, lalo na pag bumabalik ako sa dorm. Kaya yung, Ay. feeling ko yung kwentong gipit ko dyan is kahit na kating-kati na ako mag-grab, papunta doon sa dorm ko, papunta sa bahay ko, parang, sige go, may kipagsiksikan ako para lang 20 lang yung pamasahe ko. Puksaan, no? Gipit talaga kung gipit. Lalo na doon sa LRT, nagipit yung spaces talaga para kayong mga sardinas. Dahil tabi-tabi talaga kayo, parang hindi ka na makakagalaw, hindi ka na makakahinga. Di ba? Basta makatipid talaga. Totoo, nabanggit ko nga na ba, kung siksikan sa LRT, kung sa jeep mura nga, pero makikipag-agawan ka din sa upuan. Naranasan mo na ba yun, Fami, di ba? Yung pag sa jeep, punuan, pero yung upo mo, wala na. Nakasquat ka lang, te. Hindi ka nakaupo mismo sa upuan. Labanan talaga. Naramdaman ko na yung parang wala pang 1/4 ng likod ko. Yung nakaupo doon sa upuan, talagang kakapit ka talaga. Ayaw ko Para na lang lang- magsiusugan, no? Oo, para lang talaga hindi ka mahulog. Talagang gusto mo kausapin yung katabi na, ate, baka naman kaya mo pang iusog yan ng konti. Pero wala talaga dahil doon ka talaga makakatipid eh. Tsaka wala ka na 13 ding pesos choice. lang. Gusto mo na din talagang umuwi. Oo, Ganun. talaga. Alam mo, kahit nga yung naulan, di ba? Pag sobrang lakas ng ulan, tapos parang kailangan mo na umuwi, syempre hindi mo rin naman kaya na mag-grab, gano'n. Mahal Talagang magbabayad ka lang ng 13 pesos kahit na basang-basa ka na doon sa trike o doon sa jeep, talagang susuungin mo siya, makauwi ka lang. Makamura lang din sa mamasahe. Totoo talaga. Pero pagdating naman sa mga, di ba pag kunwari gumagala ka, I'm sure kasi, di ba kahit nagipit tayo, gusto rin natin na nag-e-enjoy paminsan-minsan, Oo naman. di ba? Kasi tao rin naman tayo, di ba? Gusto natin na sa pagsaya rin paminsan-minsan, di ba? May mga recreational activities din tayo, ika nga. Ako kasi, personally, mahilig akong mag-cafe kasi feeling ko mas doon ako nakakapag-aral kapag nasa labas. Siyempre, pag nasa bahay ako, nasa dorm, feeling ko, nandiyan yung kama, so Very tulog house, ako. ganon. Oo, Yung ganyan. vibe. Higa ako, tulog ako, ganyan. Pero kasi, ang mamahal din naman ng mga cafe ngayon. Yung mga presyuhan din naman talaga. Minsan, 200, 215, di ba? 180. Parang pang meal ko na yan na 2 beses, Kaya dapat diba? talaga naghahanap ka ng mga cafes na mas mura talaga. So, grabe yung pagsa-search ng mga cafe na mura. Oo, talaga. Mag-search ka muna sa internet. Bubuksan mo na yung phone mo. Search mo, cheap cafes near me. Ayan, suki yung ganyan sa akin. Talagang iso-search ko muna siya, tapos tingnan ko muna sa map saan yung pinakamalapit. Thankful ako kasi sa area ko, merong mga cafe na parang 49 pesos lang. Ganon, 49 pesos lang yung drinks. Tapos may aircon na, sumakapag Ay, bongga, may aircon. Feeling mo ang shala mo na kasi nakalabas yung laptop. Pang Instagrammable mo na siya. Ganon, Oo, na parang cafe. pwede mo siya i-story pero hindi nila alam, 50 pesos lang talaga yung iniinom mo, Oo. di ba? Ako naman, kapag gumagala ako, syempre bukod sa cafes, pag gumagala kami ng mga friends ko, pinag-uusapan muna namin na walang bibiling mahal. Lagi lang kami sa mga mall, sa museum, kung saan yung mga libre lang minsan yung mga museum, di ba? Parang sa mga mall, kahit pumunta ka lang doon, maganda ka na, yun na, okay na yun. Wala, sightseeing ka lang talaga sa mga galaan kasi wala ka talaga mabibiling mga products or services kasi ang mahal. Eh, nagtitipid ka nga, di ba? Gipit din. So, hindi din talaga kami bumibili ng mga friends ko sa mga ngayon kamamahalin. Kung may mabili man lang kami, parang labag pa sa loob namin gumastos. Pero ang ganda nun, na pinag-uusapan niyo muna beforehand na, okay guys, hindi tayo gagastos ng malaki. Kasi ganyan din kami, very relatable na parang sa group chat pa lang pag-uusapan na namin na, okay guys, pareho tayong walang pera. Huwag tayo gagastos ngayon. Magkita tayo pero let's keep it at a minimum. Yeah. Like, 100 lang, 200 lang gastusin namin. Tapos ang experience ko dyan, paggipit talaga kami at gusto namin kumain sa labas, tapos bago yung pupuntahan namin, mag-spend kami ng 1 oras, 2 oras. Naglalakad lang talaga kami. Titingnan namin ano yung pinakamura. Papasok kami, tapos sabihin namin, kunwari, hello po, can we look at the menu? Ganun muna kami. Kunyari sa Shual. Oh, can we look at the menu? Okay. Okay, we'll come back later. Wala pa yung Ganun pink na to. muna. Ganun. Parang, syempre, hindi ka muna magpapahala, tapos sabihin mo muna,
oh yeah, this looks nice. Yeah, okay. Pero, next We'll muna look at kami sa that. menu We'll look at ikabila. other options. Thank Ah, you. Ganun muna. Pero paglabas namin, sabi namin, guys, ang mahal. Wag doon. Next na tayo Next kaagad. tayo, next tayo. Hanap tayo ng iba. So, ganun kami. Talagang tinitignan muna namin yung bawat establishment sa mall. Kung ano yung pinakamura at ano yung magsaswak doon sa kinikrave namin. Grabe talaga yung mga ginagawa natin para lang makatipid. Pero ikaw ba, Fami, ano yung pinakamalalang bagay na ginawa mo just to save up and makatipid? Ako, na-try ko na hindi talaga kumain buong araw. Oh my God, totoo ba? Oo, talagang ginaslik yung sarili ko. Sabi ko parang, hindi, kaya ko to. Like, kaya ko to, body goals. Sabi ko ganun. Parang ginagasik ko talaga na hindi ako kakain kasi nga wala na talaga akong pera. Like, naghihirap na talaga. Pero by the end of it, parang medyo maaawa ka na yung sarili mo kasi, oh my gosh, hindi ako kumain kahapon kahit ano. Tubig, drinks lang. So yun yung pinakamalala for me kasi hinang-hina talaga ako. Syempre hindi naman pwede tumigil yung araw mo dahil lang hindi ka kumain. So papasok ka pa rin, gagawa ka pa rin ng schoolwork. So susuungin mo yun lahat nang walang laman yung tiyan mo, diba? Nakakapanghina talaga. Kung ikaw nanghihina kasi hindi ka kumakain, ako nanghihina ako as an extrovert, hindi makipagkita sa friends ko. Kaya hirap na hirap din talaga ako kita kasi nga, syempre gipit nga, tapos kailangan magtipid. So nagawa ko yun for like 1 week, every after school, diretso uwi ka agad, hindi na ako gagala. And parang nalugmok din ako kasi parang, ay wala akong social experiences na ulit this week. Parang nanghihina ako kasi as an extrovert, kailangan ko ng tao, kailangan ko may makausap ako in person. So, pero minsan napapasabi din ako na parang paggagala ako with friends or may bibilhin ako or kakain ako ng samahal, sasabihin ko, I deserve ko to. Deserve mo yun. Actually, speaking of that, paggagala with friends, isang experience ko dyan ay yung kapag nag-aaya sila ng out of town, ganun, parang guys, like, plano tayo guys, mag-Batangas tayo, Tagaytay tayo. Parang, Kabog, beach pala. beach ang gusto nila, ay, medyo wala po ako pang beach ngayon. Medyo pecha de peligro. So parang talagang medyo naririndi na rin yung mga kaibigan ko minsan na, pass muna ako guys. Wala akong pera, hindi ko pa muna kaya yan. So mga ganun, kahit na gusto ko siyang sabihin na, deserve ko naman to, deserve kong gumala ngayon. Parang, hindi ko kaya. Pero syempre, tao lang din naman ako, di ba? Minsan naman, kailangan ko rin sabihin sa sarili ko na, hindi, deserve ko to. Tama, deserve mo yan. Deserve kong gumastos ng kahit kaunti. Deserve kong pasayahin yung sarili ko, di ba? Kahit nagipit na, may deserve din tayong mga bagay sa buhay natin. And para naman makahinga tayo saglit sa mga bigating issue na pagkawalan ng pera sa ating mga wallet, maglalaro muna tayo, magkakaroon tayo ng minigame. Yan? Ready ka ba? O sige, anong minigame yan? Ayan. Ang next game natin ay budol, deserve, or reserve. So magbibigay tayo ng mga prompts na mapapasabi tayong, ay, deserve ko to, bibilhin ko to kahit gipet, or reserve, ay, ipon muna ako, ganon. Parang matatalo ako dyan. Someone na madaling budulin, parang deserve. Ay, lahat deserve. Deserve lahat eh. Mahirap. Pero sige, bigyan mo ako. Ano ang mga sa tingin mo madaling mambudol? Ang first natin ay mga anik-anik. Anik-anik? Oo, yung mga Sony Angels, mga keyrings, ganon. Nabubudol ka ba dun, Fami? Ako, ang masasabi ko lang doon ay reserve. Reserve. Why? Kasi feeling ko, before kasi 'di ba, ang anik-anik talagang yung mga nabibili lang sa sari-sari store. Kung ano talaga. Anik-anik Oo, nga eh. Anik-anik talaga na kahit anong mahanap mo dyan na minsan, 20 pesos, yun, mga laruan lang talaga. Pero ngayon kasi parang napansin ko, yung mga anik-anik, parang Naiba na siya. Oo, nag-iba na yung meaning niya. Parang mas naging prestigious na siya. Kuno na parang, ang mahal niya na 600 pesos. May mga 800, umaabot ng 1,000 yung iba, di ba? Oo, diba? Parang hindi ko na siya matawag na anik-anik dahil parang pangkain ko na yun talaga. So, for me, reserve yan kasi parang hindi ko kayang maibigay sa sarili ko yung mga anik-anik na maliliit lang pero yung presyo ay pagkalaki-laki. Ikaw, anong thoughts mo dyan? Reserve din ako, kahit sobrang cute ng mga ibang anik-anik dyan. Kahit napakaliit and parang super personality ko yung mga ibang anik-anik. Reserve talagang nung bonggang-bongga kasi ang mahal, hindi nakakasya sa akin ng budget ko and parang ang dami ko na mga gawa for that prices. Di ba? So parang reserve muna talaga. Fami, next prompt. Speaking of anik-anik, ang naisip ko, nabanggit mo na siya kanina eh. What about Sony Angels? Kasi 'di ba very sikat 'yon ngayon? Like ang daming may ganun sa phones Oo. nila, dinidisplay May nakita ko nila. ngayon eh.
Diba? Cute naman siya. Aminin natin, cute naman siya. Oo. Pero sa tingin mo ba, deserve o reserve mo siya? Ay, reserve ko yun kasi, Reserve. 'di ba, parang ang cute, trendy siya, 'di ba? Mas nakapatok ngayon sa masa yung Sony Angels. Pero girl, yung mga presyuhan nila talaga umaabot ng libo, yung mga pinaka-cute, pinaka-rare na Sony Angel dyan. So, parang hindi ko talaga caring bumili ng Sony Angel. Labag na labag sa loob yun at sa buong pamilya ko. Buong pamilya. Oo. Nadama yung pamilya mo. Oo. Pero ako kasi may Sunny Angels naman yung pamilya ko. Ay. Nagulat nga ako ngayon lang siya sumikat eh. Oo. Sa TV pa yun sa amin eh. Ay, yung mga cute na angel talaga. Oo, may mga angels talaga doon. ng Sony Angels. Oo, kompleto kami ng lahat ng collectibles ng Sunny Angels. Meron. pero hindi, seriously speaking, for me, medyo reserved din ako sa Sunny Angels as much as I would love to collect them. Right. Parang hindi ko kaya na gumastos ng ganon for something that's so small and then for something that I'll just, display or put on my phone. Tapos, kung bibili ako ng marami, possible pa na magkaroon ng dupe. Ay, Diba? oo. So, parang hindi ko siya kaya. Don't no shame sa mga nagko-collect nun since naunawaan ko naman na it's a collectible. And kung yun ang nagpapasaya sa'yo, why Go, not? yeah. Kung afford mo, why not? Pero for me personally, since hindi ko nga siya afford, hindi ko siya ma-factor in sa budget ko, parang hindi ko talaga siya kayang sabihin na deserve ko yan. Reserve ka muna. Reserve Saka na, muna, yeah. kapag medyo umangat-angat na ako, saka kita ako kolektahin. Oo. Ikaw, ano ang next prompt mo? Ayan, ang next prompt natin sa deserve or reserve is ang mga monthly sales sa online shopping apps. Mga 99. Kaka 10 lang recently. Oo nga eh. Ako, ito first ko, deserve. Deserve ko to. Deserve. Tama, actually. Kasi sayang naman yung promo, di ba? Minsan free shipping, tapos minsan may mga off pa yan, 10% off. So, ginagamit ko rin siya kasi hindi lang naman ako yung nakikinabang. Tama. Feeling ko yung family ko rin. Bumibili yung friends din, no? ko. O, di ba? Dinamay ko din sila. So, bubudulin ko rin sila na parang, sige, sumama na kayo. Like, paghatian natin tong shipping, ganyan. Hindi. Ito, pag ayaw nila sa'yo, hindi ito. Kailangan mo to. Ito. Kailangan mo ng sabon? Sabon. Bilhin na natin habang mura pa at saka may Oo. sale. Kailangan mo ng mga damit. Ayan. This is the one for you, di ba? Talagang pagsasama-samahin mo para lang masulit Oo, yung ako mga din. 10-10, 9-9 sales na yan. Ikaw, anong thoughts mo? Bulk buyer din ako sa mga online shopping apps na yan. Kapag Bulk buyer? Bulk buyer talaga yung tawag ko doon. Kasi nga, ang dami kong binibili para sa sarili ko and for the family ko. Yun nga, sinabi mo na din yung bumibili ako. Tatanong ko din yung mga friends ko kung may bibilhin ba kayo. Sa akin na kayo kasi para ma-reach yung condition ng mga promos. Di ba may mga conditions yon. And ayun, kaya sa mga 9 and 10, sure patok makikita nyo ako nag-online shopping at midnight. Ganun. Para check out na kaagad after. Nakaabang, talagang may countdown ka. Oo. Iniintay mo na mag 12 midnight para lang ma-avail yung promo. I love it. Ganun. I love it. Ay, eto, feeling ko relevant to sa ating dalawa. Ay, sige, ano ba yan? Ako kasi mahilig ako dito. So like, feeling ko, alam ko mo na kagad yung sagot ko. Pero anong thoughts mo sa ukay-ukay? Like, Ay, ako din. feeling mo ba deserve or reserve? Super deserve. Kasi as an ukay lover, ano ba, lahat ng damit ko ukay. Suot ko din ngayon as I record this. Ukay din. So parang, super mura kasi nila. And kahit pasok na pasok siya sa budget ko. And kahit gipit ako, mapadaan na ako sa mga ukay stores. Ay, may nakita akong maganda. Ay, steal, ganon. Hindi man steal hindi mo ginakaw. Steal? Steal na bibilhin yung, kukunin yung damit, ganon. Bibilhin ko na siya kaagad. Kasi mura nga siya, pwede pang tumawad. Diba? Totoo. Grabe yung steal nilabas. Kunwari susukatin muna, pero nilabas mo na talaga. Wag naman ganon. Pero gets kita. Kasi ako, feeling ko, deserve ko naman yung damit. Tsaka, gusto ko yung experience na parang naghalongkat ka, nagaganon mo yung, ilalagay mo sa gilid lahat ng damit, tapos iisa-isahin mo, tapos maririnig mo yung tunog ng hangin na gumaganon siya. Ganon. Gusto ko yung experience na parang therapeutic siya for me. Ay, Therapeutic! Gusto ko yung experience na parang, hala, parang maganda to. Kasi, I see the vision. Tapos napakita mo sa friend mo, sabi nila, parang hindi naman maganda. Pero ikaw kasi, hindi, no. dead mas sa bashers. Dead mas sa bashers. I see the vision. Oo, damit ko Tapos, to eh. prove them wrong. Tama. Ganon. Bilhin Tas, mo. Gusto ko yung bubudulin mo rin sila na hindi, kunin mo na yan. Para sama-sama tayo. Pare-pareho tayo ng budget. Pare-pareho tayo ng binayaran. Oo. Di ba? Kasi parang hindi ka mafe-feel bad na, ay, bakit mas mahal ako? Pero,
mas marami yung nakuha niya. Oo. Tapos tatawaran mo yun pag marami, di ba? Gusto ko yung experience yun. Kaya for me, pag nakakita ko ng ukay-ukay sa daan, parang sa stop, look and listen muna ako. Titignan ko muna siya at papasok muna ako, titignan ko anong meron sa loob. Tara na, mag-okay na tayo. Ngayon na. After nito, I love it. Sige, go. Okay, next. Ano ang next mo dyan? Next ko pala dito ay yung mga stickers and button pins. Actually, ako dito, medyo reserve ako dito kasi hindi ko siya binibili masyado. Though, ang cute ng mga, naiingit ako minsan sa mga pag nakikita kong laptop, sa mga phones nila, meron sila mga stickers, button pins sa mga bags nila. Though, I'm not really a fan, I'm not really a buyer for this. Ikaw ba, Fami? Ako, feeling ko reserve muna siya sa akin. Kasi yung mga stickers, hindi ko rin alam saan ko siya ididikit. Parang hindi ko rin siya madidikit sa mga gamit-gamit ko. Kasi mas gusto ko yung clean look. Pero ayun, parang wala naman akong paglalagyan. So, isa-save ko na lang yung 20 pesos, yung 50, yung 10 piso. Parang, sige, give muna natin sa iba. Parang, support ko kayo dyan kung yan ang inyong product. Pero Promote ko na lang sa friends ko yung product. Papakita ko na lang sa iba, cute diba? O bilhin Bilhin nyo. nyo, oo. Pero for me, medyo reserve muna ako. Pasensya na po. Ayun. Ay, eto. Kasi diba mahilig tayong lumabas, mahilig tayong mag-shopping. Ay, ano ba yan? Kahit na gipit tayo, anong thoughts mo sa buy one, take one deals? Lalo na pag may kasama kong friend, Mm-mm. bubudulin ko din yung friend ko na i-avail. So, deserve namin yung buy one, take one deals. Kasi, di ba, mas nakakamura kami. Kasi, syempre, yung mga presyuhan dyan sa mga buy one, take one, kapag solo lang yung meal mo, mas mataas. Kapag nag-buy one, take one ka, mas mura. So, nabudol ako sa ganong mind control. Mind manipulation. Ay, mali. And, basta yung mga, yung mga presyuhan na yon kahit mga parang questionable yung presyo, pero dahil kasi buy one, take one, parang libre yung isa daw, edi kunin na namin. Mas nakatipid kaming friendships ko. Ikaw ba? Ay, ako deserve ko rin kasi mahilig nga ako mambudo. So, medyo ginagasite ko rin sila na hindi. Mas makakatipid tayo pag binili natin Diba? itong dalawa. Lalo na pag sa mga establishments. Kunwari, merong kape na mas mura kapag dalawa yung binili mo. Ay, parang, go. Kahit hindi ka nagkakape, magkape ka today. Tama. Tikman mo yan. Oo. Kahit na acidic ka, hindi. Magkakape Ano tayo. Buy one, take one. Buy one, take Sulit one. na. Oo. Talaga bang hindi mo bibilin yan? Oo. Buy one, take one, no? So, ayun, pipilitin ko sila kahit na hindi naman namin kailangan minsan. Kasi sayang naman yung buy one, take one. Yung may feeling ng ganong panghihinayang. Ayun. And for the next prompt natin, ay lalo na tayo makaka-relate tayo dahil marami tayong mga friends na medyo may nakakaangat naman sila. So, nabubudol ka ba sa influence ng friends na mas malaki yung budget? Lalo na pag yung mga yayaan nila sa mga bigatin na restaurant, sa mga bigatin talaga na mga bilihan, ganun. Ikaw ba? Ako, medyo challenging yan Pero feeling ko semi-deserve. Semi-deserve. Paminsan-minsan, semi-deserve lang siya. Kasi diba, pag iba naman talaga ang budget nyo ng mga magkakaibigan, parang Oo. may hirapan ka rin makisabay. Pati kung totoo silang kaibigan, mauunawaan nilang naman yun na parang, Tess, hindi ko muna kaya today. Doon muna tayo sa mas mura. Sa mas mura muna tayo. Mag-adjust tayo sa kayang mag-adjust. Ng majority. Diba? Or kahit ikaw Oo. lang, ganun. Pero syempre minsan, kung talaga special occasions, special events, kung may sinaselebrate na birthday, may gusto talaga silang puntahan, why not? Pag-ipunan natin. Kung kayang pag-ipunan. Yeah. Oo. Kung wala naman tayong isa-sacrifice na mabigat Mm-mm. for ourselves na parang kaya ko naman to pag-ipunan over the course of a month. Kung sasabihin naman nila beforehand, feeling ko deserve naman na mag-splurge ng kaunti. Yun nga ay kung kaya. Oo. Kung kaya ng time and budget mo. Ikaw. Ako kasi I really love my friends. So parang pinag-iipunan ko talaga sila. So I love the fact that dinanggit mo yung pag-iipon kasi pinag-iipunan ko talaga yung mga friends ko if magyayaman sila ng mga event or galaan for nasulit na or bigatin na yayaan. Pinag-iipunan ko yung mga luho na yun para naman mag-enjoy kami, fun together, ganon. Ito ang last prompt ko sa'yo. Kasi feeling ko, pinasadaan lang natin kanina yung pagko-commute. And feeling ko, it's a big part sa ating bilang mga estudyante, yung pagko-commute, pag bumabiyahe tayo, papunta sa school, pabalik sa bahay, pabalik sa dorm. So ikaw ba, ano yung thoughts mo sa ride-hailing apps? Yung mga Grab, Move It, tingin mo ba deserve mo siya or reserve ka sa mga ganun? May times na deserve actually, pero yung mga pag-solo ko lang yung kotse na mga ride-hailing apps, ay never pa ako nag-solo ng kotse. Pero yung mga like motor hailing apps, parang G ako dyan kasi minsan yung mga biyahe ko is inaccessible places. So parang mas makakamura ka
kaysa sa commute at saka sa mga ride-hailing apps. At saka meron din silang mga promos and student discount, di ba, Fami? Oo. Na-experience ko yan sa Grab. Like, nag-apply talaga ako sa Grab ng discount. Kasi kala ko malaki-laki. Pero, di ba, kahit na mag-isa ka, parang ang bigat niya pa rin sa budget mo. So, talagang, minsan reserve ako pag ganoon kalaki yung kailangan kong bayaran sa Grab. Pero kapag mga motor, pag mga Move It, Angkas, feel ko naman deserve ko siya paminsan-minsan. Lalo na kung late na ako, Ay, ganyan. oo. Kung malayo-layo yung babiyahihin ko. Tsaka minsan kasi diba mas mura din yun. Oo. Yung ride-hailing apps ng mga motor kesa kung mag-commute ka. So Mm-mm. feeling ko deserve ko naman siya. Though, I understand na merong mga ibang tao na hindi talaga kaya yung ganun. Like, commute lang talaga yung option nila. So, it's a privilege talaga na kahit pa paano ay kaya kong i-afford yung mga Move It, mga Angkas, mga motor na ride-hailing apps. So, ayun. Pero speaking of commute, di ba? Dito sa loob ng UP, nakikita natin na talagang talamak yung pagko-commute. It's a part of our life as students here, di ba? Meron nga tayong Mga ikot jeeps, o, yan, di ba? Suki ako ng mga ikot jeeps kasi ang layo ng mga building ko from class to class. And yung mga Philcoa jeeps and yung mga Katipunan jeeps, napaka-useful nila for me to get to places outside UP and inside UP. And fun fact, may kwento lang ako, family, about sa mga ikot jeeps na yan. Kasi meron mga nangyayari sa loob ng UP is parang nagkakaroon ng free ikot ride. So, ang bongga nun, kasi nakakatipid talaga ako sa mga pasikot-sikot ng UP. And libre yung sakay. Siguro kasi merong mga event yung mga organizations and nagpapalibre sila ng jeep. But that's very helpful for students na gipit talaga na parang gamit na gamit yung ikot jeeps. Ako naman, ang kwentong gipit ko pagdating sa ikot, yung pinakatumatak sa akin na kwento ay, may kasama ako, ganyan. Tapos, kulang na kasi yung barya. Ay, Kulang na yung barya. Like, buo na yung pera niya. taray, Ganon. buo yung pera. Buo yung pera niya, pero parang yung barya niya, konti na lang. Tapos parang hindi naman niya pwede ibayad. Mahirap man naman yun. kasi malaki wala, yung wala budget. rin naman akong masyadong pera, so di ko rin siya mapera. So ang ginawa niya, tinapik niya yung katabi niya. Sabi niya, ate, Yes. baka pwedeng pa-cash out, 2 piso lang. Ay, be, bakit ka nagpa-cash out sa katabi mo? On the spot, no cash out. On the spot talaga siya. Tapos, binigay niya yung number niya, 2 piso, nagpa-cash out Buti siya. naman G yung ate. Oo, buti nga mabait yung ate at binigyan siya. So, yun yung pinaka-memorable for me. Kasi natawa talaga ako na, ate, nagawa mo yun. Para makauwi Out sa talaga. Mag-iikot ka talaga para makauwi. Kasi diba, sobrang affordable naman talaga ng ikot compared sa mga ibang ways of transportation. Ito Like, naman. diba, naabutan pa natin yung 10 piso, diba? Ay, ako, oo, nabunod ko yan. Nag-transition kami. First year ako ng 10 to 11 pesos. Medyo nalilito pa yung iba sa mga pressure ng pag-transition ng 10 to 11 pesos. Kasi diba, ay, naging 11 pesos na pala. Pero yung iba, 10 pesos pa din binabayad. So yung mga students na napapasahan ng pera, ini-inform yung mga ibang students. So that's very helpful din. Ay, na-experience ko yan na tinitignan ko na kagad kung 10 piso lang ba yung nabayad. Ay, hindi po. 11 11 na pesos po, na yeah. po. Pero outside of UP, diba, gamit na gamit pa rin natin yung commuting. Ako kasi, personally, talagang suki ako ng MRT nga at LRT. Tulad na sabi natin kanina, talagang pipila ko kung gaano kahaba yan. Puksaan. Talaga, puksaan talaga kung puksaan. May kipagsiksikan. Kasi yung iba sisingit pa yan sa pila habang nagiintay doon sa may gilid, diba? Tapos parang medyo may inis ka kasi ate, pare-pareho lang naman tayo ng binabayad. Bakit naman nauna ka? Nakapila ako kanina pa. So yun, talagang gamit ko yung MRT and feeling ko it's a big part of me as a student na mag-commute araw-araw. Ikaw ba, ano pa yung mga iba mong ginagamit na commute transportations? Puro jeep talaga ako. I've never used, gamit ko naman yung LRT for some time, pero on my daily commute, hindi ako nag-LRT kasi since nga mas mahal yung LRT kaysa sa jeep. So I'm a jeep bias, or jeep user, ganun. So kasi, pero pag rush hour yan, yung mga jeep na yan, puksaan din magkipag-agawan ng upuan at saka ng mga jeep. Ang bibilis po, no? Minsan sumasabit na talaga ako kahit walang choice. Kasi, di ba, sabak na lahat. Kailangan uwian na. Kailangan sumakay na ng jeep. Gusto ko na umuwi maaga. Sabit na agad sa jeep kahit highway pa yan. Mga nag-truck na nagigit-gitan. Sisiksik talaga ako or di kaya sasabit na ako sa jeep para lang makauwi. So, na-try mo talagang sumabit? Ako kasi never ko pa na-try sumabit kasi medyo takot ako mag-ganyan. Feeling ko ma-out of balance ako. Magiging kwento talaga ako pag sumabit ako. So, parang hindi ko siya kaya talaga. Ito yung next na pag-uusapan sa podcast next episode. Ito yung kwento. Magiging future episode pala. So, like, hindi ko talaga siya kaya. Hindi ko kaya sumabit. Pero, di ba, ang hirap. Kitang-kita natin kung paano mag-commute. Kaya may mga
tips ka ba na alam para mas mapadali yung commute ng mga estudyante? Ako, hirap na hirap lang naman ako sa mga rush hour. So, either plan your way out sa pauwi at papasok. So, iwasan yung mga rush hour times, pumasok ka rush hour time or umuwi ka na rush hour time. Hintayin mo silang mag-settle down or maging maaga ka sa rush hour, ganun. Ikaw ba? Ako naman, kasi nga gamit na gamit ko yung MRT, LRT, ang ginagawa ko is, kung kaya naman ng phone, kung kaya lang naman ng phone mo, kung alam nyo na may beep app tayo, so pwede mo na loadan yung beep card mo doon sa cellphone mo. So hindi ka na may laban para lang pumila at maloadan yung beep card mo or bumili ng ticket doon sa LRT station. So very helpful siya for me kasi kahit na habang nasa commute ako papunta sa station or nasa bahay pa lang ako, nasa dorm pa lang ako, naloloadan ko na kagad siya. Kabo. So hindi ko na hindi ko na kailangan makipagpuksaan Oo, pa. sa pila, no? Oo. Isa pa na-discover ko recently, kapag kailangan mong pumunta somewhere Oo. na hindi mo alam yung daan at wala kang budget na mag-ride-hailing apps, Ano yan? na-discover ko yung app na sakay.ph. Ay, ang helpful nga niyan. Ang Pag sa helpful niya. commute. Papakita niya talaga yung mga routes or yung mga transportation services na pwede mo i-take. So, Super kunwari, detailed, di ba? magpo-point to point ka, ganyan, kung kailangan mong maglakad papunta dito. Tapos may time talaga siya. Yung ETA na kunwari, mag-jeep ka from this station to this station, ganito katagal, 40 minutes. Tapos pagbaba mo dito, lalakad ka ng konti, sasakay ka ng jeep, ganitong minutes. Pagkatapos sakay ka aeroplano, ganitong Aeroplano? minutes. Oo, Ito papakita binabangka. niya talaga. Minsan babangkain mo, ganun. Detail talaga. Tapos marami siyang options kung ano yung mga available papunta doon sa pupuntahan mo. So it's very helpful for us. Lalo na kung hindi lang tayo makakapag-rely sa Google Maps. Pero, yun nga, pabalik doon sa jeepney, nakita naman natin na malaking part yung jeepney ng Pag-commute commute natin. natin. Basta yun, Oo, kasi gamit na gamit ko yan. Yung mga biyahe ko, di ba, minsan 11 pesos lang. Pero minsan nagmamahal siya pag lumalayo ako. Minsan mga 13 pesos na. Umabot pa yan ng minsan hanggang 15, 20. Kasi nga, ang layo ng mga jeep na ginagamitan ko. So, ang mahal na ng mga presyo ngayon, lalo na yung pamasahe, no? Ngayon, tataas pa siya dahil sa sinasabi nilang modernization program. totoo, no? Di ba nakita nga natin na from 10 to 11, marami nang nagreklamo Diba? about sa price hike. What more? Kung mas tumaas pa yun, di ba? So nakikita natin na pahirap talaga yung modernization program. Magkano ba Hindi yung pamasahe natin after ng modernization program? Yun na nga. Pagkatapos ng modernization program, nagiging 40, 40 pesos. 'Di ba? Ang lala. Pero other than that, what about sa mga chuper? 'Di ba? Di ba, Kasi ang hindi lang hirap? naman tayo yung nahihirapan pagdating sa jeepney Totoo, modernization tama. program, 'di ba? Nakita natin na ang price ng isang modern jeepney ay mahigit 2 million pesos, 'di ba? Saan naman yun kukunin? Saan pupulot? Ng isang chuper na kumikita lamang ng 500 hanggang 1,000 Below piso. minimum wage pa minsan, di ba? So kahit na magtrabaho sila at mamasada sila araw-araw, mahirap na makakita sila para maka-afford noon. At dahil doon, naghihirap din tayo mga commuter. Di ba? To circle back sa mga commuter natin, kung magiging 40 pesos yung mga pamasahe natin. As ako, ilang jeep yung sinasakyan ko for isang araw? 2, 3, 40 pesos times 3, 120 o pack BS Mat. Ganon. Di ba? Di ba? Ang mahal. Isang meal na kaagad yun. So, ang hirap talaga i-budget na yun. Kung magiging 40 pesos pa yung pamasahe, ang hirap talaga natin mga commuter and sa mga drivers, di ba? Tama. Kaya naman, dapat maalala natin na yung pinaglalaban na karapatan ng mga tsuper ay hindi lang karapatan nila, kundi karapatan din natin mga commuter. So, mahalaga na makiisa tayo doon sa pinaglalaban nila. And, outside of jeepneys, nakikita natin yung transportation problem kahit sa ibang modes of commute, 'di ba? Sa LRT, sa mga bus, 'di ba? Parang sardinas tayo, 'di ba? Hindi na makatao yung mga nangyayari sa ating mga commuter. Pinupuksa ka na sa trabaho, sa eskwelahan, tapos pinupuksa pa sa commute. So, sinasabi nga nila na ang commute is unpaid labor, di ba? Tama ka dyan. Sobrang pahirap niya. Kaya naman, wag na sana tayo makarinig ng mga opisyales Ano na yan? nagsasabi na yung panawagan nila ay tanggalin ang bus lane. Ay, parang ewan naman. Para mawala ang traffic sa Maynila. Parang hindi yun ang sagot sa Parang mga mali po. panawagan ng mga commuter Wrong. at shopper. Oo, very wrong Oo. sila doon. Ilang ba siya doon? Kaya naman, yung mga experience na to, gusto lang din namin linawin na ito ay mga experience lang din namin bilang mga estudyante. At nauunawahan namin na maybe hindi rin ito yung realidad ng ibang tao. Pero baka it's a reminder din na kinakailangan din nating tignan at talagang unawain
yung danas ng iba. Dahil iba-iba tayo ng dinadanas pagdating sa commute. Correct. Basta ang bottom line ay sobrang hirap magtipid. Lalo na't pamahal ng pamahal yung mga pagkain, pamasahe, at iba pang bagay na kailangan natin bilang mga tao at estudyante, di ba? Tama. Kaya naman, kung nakikita natin na ng pamahal na yung mga bilihin, ay dapat na mas maging maalam tayo sa kung ano nangyayari. Dapat maging maunawa tayo sa perspektibo ng iba. At kung mahal nyo ang episode na ito at kung mahal nyo ang Maroon FM, please follow at Maroon FM on Facebook and Instagram. And follow Maroon FM on TikTok with @Maroon_FM and on X @_Maroon FM. And once again, this has been your host, is Maroon Jock Family, your host that's sweet like honey. And this is your Maroon Jock Isaac, ang Maroon Jock na palaging pakak. And this has been Rough Cut, where we forward through sound. What's happening all around? See you on the next episode! Bye! Gawin mo nga yung kanina, yung you're just like a rat. Are you just like a rat? Isa, Ganon. mas fierce dapat eh. Kasi Paano ganun ba? niya ginawa eh. You're just like a rat. You're just like a rat. Jumping around the corner looking for a piece of food. Jumping on the corner looking for a piece of food. Perfect. Perfect ako doon. Thank you, be.